Update ko po itong aking ampalaya mga ka-farmers na bali nagdalawang buwan na po ngayong December 1. So tinanim ko po kasi ito nung bali October 1. So nag-isang buwan nung November, tapos dalawang buwan na po ngayong ah, December 1. So bali ano po kasi ito transplant, no. Ipinunla ko po muna bago itinanim. So dati kasi direct seeding po ako, pero nakadepende po kasi mga ka-farmers sa panahon sa atin. Kung maulan po yung panahon, so kailangan po natin na ipunla yung ating ampalaya. So kapag i-direct seeding po kasi natin, may posibilidad po na masisira po yung buto o malalanta. So kailangan na patubuin po muna natin bago itanim. So yun po yung ginawa ko po dito. So bali bukas may pitas ulit ako dito. Ito po yung kanyang mga bunga mga farmers sa side. So sa side pa lang po yan. So ano na, ang lalaki na ng mga bunga niya, oh. Siguro apat na piraso niyan ay 1 kilo sa ganitong kalalaki. Yan siya, oh. Yan, maganda yung ano niya mga ka-farmers. So dito yung abonong gamit ko dito nung una, sabi ko nga gagamit po ako ng Yara. So Yara sana yung gagamitin ko dito, kaya lang nabitin po kasi tayo sa budget mga ka-farmers, kaya yung naging maintenance po ng abono nito ay yung triple 14, at saka nagmi-mix po ako ng counting urea. And nakita nyo naman na green po yung kanyang dahon. So yan siguro yung epekto ng urea. So bala kong ititigil muna yung urea. Gagamitan ko lang po muna siya ng purong triple 14. Ayan, oh. Mahirap din po kasi mga farmers kapag nasubrahan po ng nitrogen, baka po kumapal po yung kanyang dahon, at mabilis po siyang kapitan ng fungus. Kaya ititigil ko po na yung urea, purong triple 14 na lang po muna yung abonong gagamitin ko po dito. So kung mayroon naman po kayong budget, no, pwede naman kayong gumamit ng Yara. So mga Yara po mga farmers, no, maganda kasi gamitin nun kasi kompleto po yung kanyang mga nutrients. So hindi po tulad ng triple 14. So NPK lang po siya, no. So so kaya sabi ko mas maganda po na Yara, o yung magmi-mix po tayo ng Omega. So gumagamit ako ng Yara mga ka-farmers at saka Omega. So yun lang po ang pang-maintenance ko sa aking talong. So sa talong ko lang po yung ginagamit. Pero dito po sa mga tanim kong ampalaya, sitaw, pipino at saka sili, so triple 14 lang po at saka urea. So hindi naman na asin na lagi-lagi akong nag-aabono mga ka-farmers ng urea. So titingnan muna natin yung sitwasyon na tanim mga farmers, kung kailangan na ba niya ng nitrogen o saktuhan lang. Kasi hirap din kasi kapag nasubrahan, yun nga sabi ko, ba kumapal po yung kanyang mga dahon. So okay na po yung triple 14, tapangan lang po natin yung dosage niya. So complete fertilizer naman din po yan siya. So malalaki na yung bunga niya. Yung pinaka mataas ko pong harvest po dito nakaraan mga farmers ay mahigit 50 kilos lang. So dahil bata po ito, siguro bukas baka makarami na ako. So nagkaroon na rin po dito mga ka-farmers ng bacterial wilt, and ito po nabibitak po yung kanyang puno, tapos unti-unti po siyang namatay, and magdadalawang puno na po yan. So yung ginawa ko lang po dyan mga ka-farmers, yung bali diniligan ko lang po siya ng fungicide, fungicide or mancozeb, pwede na po, tapangan lang natin, tapos buhos lang po natin sa kanyang puno para hindi kagad-agad po lumipat sa iba. So di talaga maiiwasan po yung ganyan sakit sa ampalaya. So same din po naman sa talong, kasi nagkakaroon din po yung talong ng bacterial wilt.
So kahit anong gawin natin na mag-spray ng fungicide, talagang lalabas at lalabas po yan. So yung mainam na paggamit natin ng fungicide, so ano lang, protection na hindi po, para hindi po lahat na maapektuhan ng bacterial wilt. Yan, ganda na siya mga farmers. So yung pag-a-apply ko pala ng abono dito ay every 5 days. Yan, every 5 days po. Tapos sa dosage po ng abono, halimbawa sa isang 16 liters po na tubig ay dalawang lata po ng triple 14, tapos isang lata po ng urea. Tapos yung dilig naman sa kada puno yung mga farmers ay dalawang lata lang po. Pero subukas kasi schedule nito yung pag-a-apply ko ng abono. Gagawin ko na lang po siya ng tatanggalin ko na po yung urea, papalitan ko po ng purong triple 14. So sa isang container po na 16 liters po na tubig, maglalagay po ako ng 3 lata po ng triple 14 at same din pa rin naman po yung pag-apply sa kanyang puno. Gagawin po nating 2 lata pa rin po. So tatanggalin lang po natin yung urea. So sa ganitong edad na sa aking ampalaya na Galaxy Max F1 na 2 buwan na po mga ka-farmers, no. So bawas muna tayo ng nitrogen, hirap na pa kasi baka masubrahan, yan, no. Ito ito medyo nagkita na po dito, nagsalubong na dito mga farmers kasi wala na pong balagya sa kabila. So dito naman malaki pa yung space niya, kaya dito banda sa unang plot nagkasalubong. Marami siyang mga farmers, so marami akong mapipitas bukas nito. Ayan. At malalaki po yung kanyang mga bunga. So meron din po siya sa mga sides, ayan, no. Meron siyang mga bunga nakatago lang, halos di mapansin, no. Ayan, no. Dami siyang mga farmers, mga bunga. Nagkabitay-bitay na yung kanyang mga bunga. So yun lang po mga ka-farmers yung update ko po dito sa aking ampalaya. Yan, yung kanyang mga bunga, oh. Kasi oversize na, lalo na po itong isa, oh. Laki.